2003. Payag na sana si Senator Claver na tatakbong presidente at kasama ko si Vic Rodriguez. Pumili kami dyan sa Bundol. Hello. Oh. Pagbabago tayo. Pagbabago hindi ayuda. Gobyerno hindi korap, support sa laban. Hello. Attorney Vic. Naisulong ang pagbabago ng saligang batas lately. Pero nakita ko mali yung sistema. Agrabyado yung taong bayan. Bakit? Ginagamit nila ang perang galing sa Kongreso na tinawag nilang akap para magpapirma sila ng mga tao o pag sa ganun may sulong nila ang People's Initiative. Hindi po ako papayag sa ganun sistema. Kasi mali po yun. Hello. Oh, dito tayo, ayun oh. Sa Balora. Yun. President GMP. Pero tulad ng binanggit ni Giselle, ako po, isa sa karakter ko, masasabi ko, hindi po ako nang iiwan at ipaglalaban ang aking mga kaibigan. Tumakbo akong senador noon, ang isa sa tumulong at nagpipulong.
Dahil kahit alam niya po, mahirapan ako, hindi ako mananalo, inimbita po ako at nagpunta po ako sa KOJC sa Davao. Napunta pa ako sa Tamayong, nakailang beses po akong bumisita. At yung mga instruction sa lahat ng mga media outlets ng SMNI, KOJC sa buong Pilipinas, laging nandoon, nakatutok po sa akin. Kaya maraming salamat, Pastor Apollo. So yan po yung relasyon ko sa mga 8 kandidato ng Team Duterte PDP Laban. Ano naman ang ginagawa ko dito ngayon? Ilocano ako. May isa nga Ilocano nga kandidato under Team Duterte PDP Laban. Ngayon ka kayo ng kabagyak, ilyak nga Ilocano. Ang moyo no sinmo tipot-pudlo nga Ilocano. Diyan may isa nga dahi ti puso nga na nakarakter tata. Dahil tamang ibagbaga nga Ilocano, handang amuag sa ot, Ilocano datatahan nga din makkel. Di tayo ang tayo Ilocos. Ano ngayon ang dahilan kung bakit po ako tumakbo? Dahil wala po sa aking panaginip, plano. Sabi ko, not even an impossible dream na tatakbo akong senador. Pero ano nga ba ang dahilan at nakumbinsi akong tumakbo? Una, dahil binababoy nila ang saligang batas. Hindi ko matanggap na kung babagoy nila ang saligang batas, hindi sa tamang proseso. Pangalawa, nung inumpisan na nila na banatan ng banatan si BP Inday Sara na kung ano na ang mga lumalabas, tinira nila sa DepEd, tapos titirahin nila yung confidential fund. Alam naman po natin kaming mga abogado, merong circular yan ng Commission on Audit at meron ding executive order kung paano i-handle ang confidential fund. At dito sa problema ng confidential fund, hindi pa tapos yung final audit eh. Meron lang notice of disallowance, ibig sabihin hindi pa nakukumpleto yung mga dokumento, pero nagtapos na yung taon dahil na naibigay yung confidential fund, magtatapos na rin yung taon at kailangan gamitin yun. Tapos